mga kababayan. Ngayon, sabi pa nga dito, mga kababayan, ni Risa Hontiveros, mga kababayan, ang sabi ni Senator Risa Hontiveros, mga kababayan, ay ito po, mga kababayan. Ang sabi ni Senator Risa Hontiveros, kung sakali man na hindi dumalo, ito mga kababayan, tandaan ninyo, kung sakali man na hindi dumalo ang 18 Marines or nagpakilalang 18 Marines sa Blue Ribbon Committee hearing ni Erwin Tulfo, ipapaaresto daw nila. Nako po, patay kayo dyan. So, alam nyo na, mga kababayan, kung hindi man daw dadalo ang 18 ex-Marines or kargador, basurero, ipapaaresto. Pakinggan ninyo mga kababayan. Arrestate namin sila. Yan ang babala ni Senator Risa Hontiveros sa tinaguriang Paleta Boys kung iistabi nila ang susunod na flood control hearing. Nako, Umalo ang Maleta Boys sa flood control probe ng grupo ni na Senators Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta noong isang linggo. Pero show sila sa hearing ng Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo nitong Lunes. Sa memo ng Billionaire News Channel, iginiit minsan din kasi mga kababayan, natatawa din ako kay Senator Erwin Tulfo eh. Sabi niya, Blue Ribbon hearing. Tapos nung tinanong na ng mga reporter, bakit hindi nyo ipa-aresto? Ang sagot niya, meeting lang daw. Ano ba talaga? Kaya minsan din si Erwin Tulfo, minsan nawawala ng gana yung tao sa kanya eh. Ito hindi ko binabati ko si Erwin Tulfo Ang sabi niya, there will be a Blue Ribbon hearing on June 8, Monday. Tapos nung itinanong ng reporter, Senator, bakit hindi nyo po pinaparesto or pinapadampot yung 18 Marines? Nandyan lang naman sila sa 5th floor kay Senator Robin. Wala pong hearing. Meeting lang po ito. Ano ba talaga? Diba? Ano ba talaga? Kaya nga nasasabihan siya ng tao na natatakot siya Kaya nga siya nasasabihan ng tao na sinadya niya yon, kunwari hearing pero meeting na lang kasi bakit? Mabulgar daw. Na isa siya sa tumanggap. Kaya nga, di ba? Minsan din mga kababayan, minsan, ewan ko ba, bakit ganun? Matapang, tama nga ang sabi ni Pulong, matapang lang sa mikropono at camera, pero pag andyan na on time, biglang nagbago. Di ba? Kaya nga minsan hindi nawawala sa isipan ko, tumanggap ba talaga si Erwin Tulfo? Nagtatanong lang tumanggap ba talaga siya? Oh. Kaya bakit nung tinanong na ng reporter, hindi daw hearing, meeting? Akala ko ba hearing? Continue. ni Senator Risa Hontiveros na hindi pa sila tapos sa Maleta Boys. Definitely, imbitahin po sila ulit, Willard. Kapag fully constituted na ang Blue Ribbon Committee, ibig sabihin mahahalal na rin yung mga miyembro mula sa Minoria sa Blue Ribbon Committee. At definitely, iimbitahin po sila ulit. And by that time, I hope mauuna nila yung eleksyon. Hindi tulad nung nag-meeting kami sa Blue Ribbon Committee nung nakaraan. Ayan na. Meeting nga. Meeting nga. Pero yung in-announce niya, hearing. Ano ba talaga? Kaya nga yung minsan yung tao naniniwala na sa tapang ni Erwin, tapos biglang naging pink yung bayag. Naging Amerikano bigla Pilipino tayo. Tapos nung itinanong, naging meeting, naging Amerikano bigla. Hindi ganon, no? Itim ang bayag natin, Senator Erwin, wag maging pink, hindi tayo kano. There will be a Blue Ribbon Committee hearing on June 8. Tapos, nung in-interview, meeting, ano talaga? Kasi pumalya. Hindi dumalo ang 18 Marines. Kaya naging meeting na yung sinabi mong hearing. Pinoy tayo itim ang bayag natin. Hindi pink. Di tayo kano. Tinanong ko sila sa nagpupulipon pa.
At ilang beses silang inimbita ni Chairman Erwin na bumaba. Hmm. Tumawag sa grupo. Akala ko ba hearing that meeting? Committee fully constituted, inisyuhan sila ng imbitasyon, obligado po silang tumalo. Otherwise, mapipilitan pa isabina sila tapos show cause order pa, resto pa sila. Sana hindi na. Kasi importante sa komite marinig sa full hearing ang kanilang testimony. Para naman kay House Prosecution Panel spokesperson si Alonto Adyong na nakapanayam din ng memo. Ang totoong misyon ng Maleta Boys ay ilihis ang atensyon ng publiko sa impeachment trial ni VP Sara. Tama. Very obvious na sa akin yun. Sila mismo naman talaga nagsasabi they're really known to be a supporter of the Vice President. Alam niyo, sa totoo lang, yung ginawa ng Cayetano Black, dinidelay nila ng dinidelay yung impeachment ni Sara. Tignan mo ngayon, ayaw bumaba ni Cayetano kahit sinampal na siya ng katotohanan. Hindi na nga siya ang binigyan, na hindi na nga siya ang kinikilala ng land bank eh. Si Win Gatchalian na. Pero ayaw pa rin bumaba. Sinasadya nila yan para madelay ang impeachment ni Sara. Para saan? Kasi pag sinabi ni Sara, okay na yan, patuloy nyo na, nailipat ko na. Di ba? I-delay ng i-delay. Kasi bakit? Hindi pa tapos ihakutin eh. Hindi pa tapos ilipat eh. Kasi kapag ka hindi pa tapos na ilipat, tapos inumpisahan ng impeachment na yan, baka may mga naiwan pa dun sa 4 na bolt sa loob ng BP, sa loob ng Office of the Vice President. Marami kasing bolt doon. Nagtataka din ako, ba't napakaraming bolt? No? Bolt, lagayan ng pera sa opisina ni Sara. Na bakit napakaraming vault? Anong meron? May mga diamonds ba dyan? May mga precious stones ba dyan tinatago sa Office of the Vice President? Bakit ka bumili ng 4 na vault, lagayan ng pera? Hindi naman bangko yan. Diba? Baka naman kasi hindi pa nahakot. Hindi pa naubos. Kaya idilin yung idili. Guluhin yung ng guluhin. Para hindi maumpisahan. Hindi ko pa tapos eh. Ilipat ko muna. So pag okay na, sige, bahala na kayo dyan. Basta nalipat ko na. Diba? Kaya, dinilay ng dinilay. Alam mo, delaying tactic ang ginawa nila. Tapos tignan nyo, pag hindi nag-success yung delaying tactic na yan, lulusubin nila yan sa June 12. June 12 yan, maniwala kayo sa akin mga kababayan. June 12, gagawa na naman ng, kung hindi mag-success yan kasi, actually mga kababayan, kanina pa lang, alam naman po natin, na si Win Gatchalian na ang pumirma ng land bank, no, para makasahod ang staff sa Senado. So ibig sabihin ay hindi na si Alan Cayetano. So ang gagawin nila diyan, guguluhin, hanap na, 'di ba kung naalala ninyo, addict si Bongbong, tapos cervical test, tapos may sakit si Bongbong, tapos balik na naman kay Digong. Pagkatapos kay Digong, kung hindi umipik, doon na naman kay Sara. Pagkatapos kay Sara, babalik na naman kay PBBM. 'Di ba? Ganyan yung mga ginawaan nila eh. Actually may mata kasi ako diyan sa grupo nila. 'Di ba? Una, rally. Sa rally, tirahin si Bongbong, sabihin addict, walang effect. Ginawa, hindi umipik. O sige, gawa kayo ng vlog. Bakit? Sabihin nyo may colon cancer. Ganyan yan eh. Sabihin nyo may colon cancer. Ayan nga, kumalat nga, colon cancer. Siyempre yung mga supporter naman, nababahala, may colon cancer. Tapos dadagdagan pa ni Harry Roque, bakit lumubo ang suot mong polong puti? Ibig sabihin may colostomy bag daw po. Tangina, may colostomy bag na. Tapos may sakit daw sa puwet, ganyan-ganyan daw. Sabi naman ni Basti kung ano-ano lang daw pinasok sa puwet ni BBM. Kaya nagkadugo-dugo daw yung puwet po. Tangina. Tapos himan-himan sila pala dalawa ni Franco Mabanta ang magkatabi na tulog po. Tanginang yan. Tapos, ang sabi na naman nila, bukod sa may cancer, ang sabi namatay. Hindi umipik yung may cancer, ang sabi namatay. Hindi umipik yung namatay, ang sabi na hospital. Ano ba talaga? Ano ba ang nauna? Namatay muna bago na hospital o na hospital bago mamatay? Yan ang mali nila. Hindi ang ginawa ni PBBM ngayon, nag-jogging, tumakbo, nag-jumping jack. Ang sabi naman nila, huwag kayong maniwala, robot yan, galing China. Putang ina, di ba? Grabe yung mga DDS, no? Ang sarap paglagyan ng sili yung mata. Ang sarap pagpapahira ng sili yung mata. Oo, nang hindi na sila makakita at manghapdi sa anghang. Kaya ang sarap pakainin ng Mang Tomas na gawa sa sili.
Kaya kita niyo mga kababayan, may adik si Bongbong na bata pa kami ni Bongbong. Hindi umipik yung haba ng baba ni Aimee. Napunta sila doon sa colon cancer. Hindi umapik yung colon cancer, colostomy bag. Hindi umipik yung colostomy bag. Doon siya yung tubig-tubig video, naalala nyo yung tubig-tubig ni Dane Chase, yung nasa Amerika daw, may witness daw doon na tubig, si Mr. Tubig, wala effect. Lumabas itong si Bugris. Putang ina naman si Bugris. Oo, kayabangan, mukhang si Badang. Parang, alam niyo yung labandera sa probinsya na naubos na yung damit pero yung sabon buo pa. Ganyan si Bugris. Para siyang labandera sa probinsya na naubos na yung damit na laban pero yung sabon buo pa. Kaya sa madaling salita, yung mga patay kaya niya buhayin. Sa 100 kwento niya, 105 ang hindi totoo. Labandera sa probinsya, mukha naman talaga siyang labandera eh. Tapos alam niyo, pag labandera, may kasamang chismis. Kusot ng kusot, pero yung sabon buo pa, yung damit tapos na. Kita niya yung ganyan si Bugris. Hindi umipik. Ayun na, mga kababayan. Kaya, putang ina, lumabas na naman tong 18 Marines. Tagal nagnanahimik yung 18 Marines, silabas na naman ulit. Kasi hindi umipik yung 18 Marines, dadagdagan pa ng 7, putang ina. Tapos magpapatawag ulit ng panibagong hearing, ngayon kinancel ni Marcoleta. Bakit? Wala na pala siyang papel. Kasi si Gatchalian na pala, hindi na pala siya. Hindi na pala si Alan Cayetano ang Senate President. Kaya ang sabi, cancel. Di ba? Palpak eh. Akala niya siguro si Alan Cayetano pa rin. Si Sherwin Gatchalian na ang pinapapirma ng Land Bank. So si Sherwin Gatchalian talaga ang Senate President na. Kinancel niya yung hearing-hearing. Bakit? Papahiya siya eh. Pwede siya damputin nun, ipakontempt siya. Sabi nga Trillanes, yung ginawa ni Cayetano at ni Marcoleta, pwede nyo i-contempt at ipakulong yung mga yan. Bakit? Hindi naman sila yung mga ano dyan. Ba't sila ang namimilit at sila yung nasusunod? Kaya kinancel, 'di ba? Tapos ngayon, ano na, kaya sabi nga ni Senator Risa Hontiveros, ipapa-aresto na patay kayo diha. Yan lang, mga kababayan, 'no? So yun lang, mga kababayan. Hindi ko masyadong, habaan 'no, yung ating, reaksyones ngayon sa mga oras na ito. So mag-ingat po kayo palagi at magandang gabi po sa inyong lahat, 'no? Maulan na, medyo malamig-lamig na ang panahon, 'no? Pero sa Senado malamig-lamig na rin. Hmm. So mag-ingat kayo palagi at magandang gabi. Ano naman kayang drama sunod gagawin nila, 'di ba? Baka pasabugin na naman nila yung Senado, 'di ba? May balita pa naman ako na may mga bomba daw nilalagay diyan. Galing daw sa grupo ng kulto. Totoo ba 'yon? Grupo daw ng kulto, eh. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.